ang ating himpilan sa inyong mga komento. Ayan. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yeah. May magagalit na may mga taong galit na galit pag naririnig na mukha kang pakape. O ngayon kayo magtanong. Yung mga nagsabi ng kung ano-ano. Jerry, alin dyan ang umpisa sa open the book? Divert agad sa kung ano-anong issue para matabunan. Buti pa si Mr. Bean kahit hindi nagsasalita, nakakatawa na. Sigadon magsalita, nabubisit ka na lang. Kaya dapat lang Mr. B, itawag sa kanya Mr. Bobo. Nakalimutan ko palang talakayin, no? Alam po ninyo, dapat nagsasalita na ngayon si Senate President. Pero at least meron na pong 3 senador ang nagsalita na ayaw nila nung mungkahi ni Gadon. 3 senador na, no? Isa pong congressman na nagsalita na dapat ibasura yan. Sa tingin ko, no? Sa tingin ko, depende po kung ano po magiging action nila. Kasi pagka tinalakay nila yan si Gadon, i-quote ko lang po si Congressman Lagman. Lahat na nangyari sa Kongreso ay alam ng speaker. Okay? Pwede na po tayo magbasa. 1960s pa. Nabili ng mga property siya mga yan. Yulo, nagpapayaman. Meron nagkwento sa akin. Kilala niya personally, pamilya ng mga yan. Oligarch sila. Shoutout kay Gracia P. And to my son, Christian Lee. 370-977. Yan. Boss Badong, ang pagbawi nila sa lupa na pinamigay ni PRD sa katutubong Ita or Ati sa Boracay, ang totoong land grabbing. Yun ang dapat imbestigahan ni Rafi Tulfo. Bakit nga tahimik kayo doon? Bakit ayaw niyong imbestigahan? Ang dami pong imbestigahan yun po. Totoo na yun. Bakit wala pong nag-imbestiga ron? Sa mga ati. Inimbestigahan ba yun sa Senado? Bakit po nakakalimutan niyo yun? Imbestigahan. Ang tanong ko po kasi dyan, yung buwang pinamigay sa mga ati ay lupain ng Pilipinas? Pag-aari ba ng gobyerno yun? Bakit napunta sa pribado? Alam ko pag-aari ng gobyerno yun . Hindi ko lang alam kung natituluhan nila yun. Nainggit ka mga yan sa pakape, boss. Thank you very much, Gregory, sa 5,000. Sigadon, para. Sino nagsabi na lumuhod ng mga DDS, Boss Buds? Naisip ba nila kung walang mga DDS, di mananalo yan si Marcos? Di po nila naisip yun. Akala nila nagpanalo kay Sara si Marcos sa Mindanao. Sir Buds, matutuloy ba matutuloy ba ang talagang gera? Ba't niyo ako tatanungin? Ano ba ako manghula? Si Madam Auring ba ako? Bukas na daw yung joint patrol ng US, Japan at Pilipinas sa West Philippine Sea. Alam niyo, dapat nga ine-escortan niyo yung mga namin, di ba? Total, naka-all out na sa inyo yung pamahalaan namin. Dapat ine-escortan niyo na rin. Noon narinig ko na naging gabinete yan si Yulo ni Bongbong, doon ako nag-umpisa. There's something wrong. Balik na mga cronies, ginagapang nila para hindi halata. Pag-aari ng gobyerno yan, Boss Bad. Sir, di po ba pabor sa ating mga pro-Duterte ang minungkahi ni Gadon? Dahil lumitaw na delikado yung tiyatya, pwede ngang isipin na lihim na kakampi ng mga Duterte yan. Paano magiging kakampi ng Duterte si Gadon? Ayaw nga natin yung mga propose niya. 88% po ang ayaw sa tiyatya. Wala pa pong pinopropose yan si Gadon. Ayaw na ng mga tao yung tiyatya. Hindi po dahil si Gadon
Hindi po dahil kay Gadon kaya umayaw sa tiyatya yung mga tao. Ayaw na ng mga tao yung tiyatya. Nauna po yung survey na 88%. Huwag niyo pong gawing bayanin si Gadon. Wala naman pong ginagawa. Ang sabi nga sa kanya ni Pimentel, dapat ang tinatrabaho ni Gadon, hindi siya na makialam sa tiyatya dahil hindi niya naman trabaho yun. Ang tinatrabaho dapat ni Gadon, poverty alleviation eh. Di ba? Paano niya mapapaangat yung buhay? Paano naman naging pabor sa yun eh, sa atin yun? Lumabas tunay na kulay ni Bobo Gadon. Tingin ko kasasalamin Gadon at murahin mo sarili mo. Inarbor yan ni Smugs bigay sa kamilyonaryo. Di ko alam kung ano yung inarbor na. Di kasi nila na mapeperahan ng mga ate kaya dead ma lang nila yan. Bakit hindi nyo imbestigahan, no? Ako, sumasakit ang batok ko sa inyo. Wala pa naman yung, nawawala pa naman yung pang-spray ko ng batok. Sobrang init. Di nyo po nakuha ang gusto kong sabihin. Nakuha ko yung gusto mong sabihin, pero hindi po ganun. Wag po nating, kasi marami pong hindi makakakuha nun. Sinasarcastic nyo, tama po yun. Pero, hindi ko po sasang-ayunan yung ganun. Good after Boss Buds regarding sa conflict of interest. Ang pag-walkout ni Chupaeng, sabi ni Sec Paras, dapat imbestigahan ng Ethics Committee ng Senate di umano. Ang problema, ang nag-sorry pa si Bato eh. Tapos hindi nag-sorry. Kaya nga po, madala na po tayo. Kasi iba po yung utak ng mga tulfo eh. Alam niyo yun? Iba po sila mag-isip. Ngayon, ipapanalo nyo pa yung 2 tulpo. 1 tulpo pa lang yan. Sir Buds, pinipili lang nila ang iimbestigahan nila sa Senado at Kongreso. Gigil ako. Yang si tulpo, pag walang pera, mapakinabangan. Tahimik. Yan Boss Buds. Manok yan sa kasalukuyang gobyerno ni Tulfo for 2028 President. Patapos na ba, Boss Buds? Hindi pa naman. Mahaba pa dahil question and answer eh. Mas mahaba pa nga tong question and answer. Tanong, ano na ang bagong title na maisog rally? Hindi na ba Filipinos Not For Sale? Yung pa rin po nakalagay. Pero, wala. May nagbigay sa akin, hindi ko na makita eh. Kaya malamang bumalik sila sa Filipinos Not For Sale. Totoo ba bago-bago pa lang nag-LS si Boss Bats? Hindi ko naintindihan. Lulu bago pa. Kaya talo yan si Gadon, hindi binoto ng DDS. Baka poverty aggravation. Ang ginagawa ni Gadon, hindi alleviation. Halik DDS sa mga paa nila. Ano sila si Kristo? Siniswerte mga PI nyo over my dead body. Talagang may saltik mga tao sa gobyerno ni hindi, mga ano po yan, mga vlogger. Kaya hindi to. Ilabas nyo muna yung survey para mapag-aralan namin. Hindi ako naniniwala na mas mataas yung mga Marcos eh. Puta, 35. Tapos si Martin eh, 0.5. 34. Okay po. Grabe nang nangyari ngayon. Binabaliktad na lahat ang desisyon ni PRRD. Mga EO at AO, alam na. This suicide na Marcos admin. Misani, nasa wall ko ang poster. Tan. Awa na lang. Sir Buds, paano po ba makakasuhan ng isang public official na gumagampang pa rin ang trabaho sa private entity? Hindi ko nga po alam kung exempted ba yung mga senador eh. Kasi kami, naging ano ko, di ba? Naging sa gobyerno, bakit ang standard nyo, yung mga teacher, mga iba pang empleyado, bawal?
Ano kayang ganap sa April 9? Ilalabas na ba Pulburon Bill? Ang dami niyo po pahulaan ng mga petsa-petsa, no? Hindi ko rin po alam kung ano yun. Kung saan niyo ba nakuha yung mga petsa na yan. Pasensya na, hindi ako updated sa mga chismis na ganyan eh, na may magaganap. Baka naman boxing lang. Yung ginagawa ni Tulfo sa Senado, parang RTIA. Oy, mga kapatid, paalala lang natin ha. Pwede po kayo magpakape. Ibagsak si Tulfo. Sige. Boss, replay ko na lang. Yan. Si Lulu. Thank you very much, Lulu, sa $3 na pangkape. Yan. Boss Buds, may napipisil ba kayong manok? Hindi po ako mamimisil. So, supportahan ko lang po kung ano po yung ano ng mga leader natin. Wala na po tayo yung dapat sarili para masolid natin. Kasi pag hindi tayo nag-solid, tignan niyo yan si Rizon Tiberos, na isa lang na nakalusot. Yung isang nakalusot na yun, talagang sakit ng ulo. Panglabing isa yan. Nakalusot lang, yung palusutin lang. Sir, nabalitaan mo ba about GCTA ng Bilibid? About heinous crimes, binaliktad nila desisyon ni PRRD. Pwede na pala gumawa ulit ng karumal-dumal na krimen. Hindi ko alam yung pwede na uling gumawa ng karumal-dumal na krimen. Hindi ko po alam kung ano yan. Kung ano yung sinasabi nyo. Aralin ko yan. Para nakita ko nga po yan. Pero hindi po ganyan yun. Bayaan nyo po, aralin ko muna ha. Tsaka tayo magano. Watching here, Pro DD. Sabi ng Matulfo, hindi raw sila tatakbo sa eleksyon. Nuwala naman kayo. Okay. Kasi po alam na nila eh. Di ba? Alam na nila na sisiraan si Rapi, silang mga magkapatid. Alam na nila yan dahil ugali ng mga dilawan yan. Si Lenny, siyempre, kukut-kutin ni Lenny yan. Ang target lang naman ni Lenny mag-second. Sino ang balakid sa target ni Lenny? Si Tulfo. Watching here po, Pro DDS. Sabi ng mga Tulfo, hindi raw sila tatakbo. Siyempre, para hindi sila mabanatan, gaya-gaya, hindi naman original. Diskarte na ng mga Duterte yan, noon pa eh. Basta Pulse Asia, SWS at Publicos lang ang credible sa akin. Itong Senado, puro na lang imbestiga, tapos wala na, parang investigasyon lang ng PSSO. Hindi ako maniniwala na pinalusot nila yun. Kasi doon pa lang, ano pong katwiran nyo ron, isang tao, kahit ba sabihin nyo, hindi ko talaga mapaniwalaan yun. Di ba para nagkasundo na sila na pwede kasi na yun ay ahente. Kung ang kukubrahin 10,000. Tapos alam niyo po, willing mamasahe yung kukubra ng kahit 1,000 pa pamasahin niya. Kung ang kukubrahin niya 10,000, ang pamasahe niya 1,000, siya po kukuha. Imposible po yun. Yung sinasabi niyo na 10,000 ipapakubra sa iba. Tapos lagi yung tao na yun ang kumukubra. Ano yun? Papakubra mo man yun sa mga kakilala mo, di ba? Dami namang kakilala nung tao na yun. Hindi ko kayang sikmurain yung paliwanag na yun eh. Tapos matutuklasan mo. Hindi naman pala isa, kumbaga tumatama yung kinukubra nun, tumatama siya sa napakaraming 3 digits, kung 3 digits. Pero ang dami niyang taya. No, alam niyo yun? Tapos kung 100,000 lalo ka nang ikaw nakukubra nun. Kaya hindi ako makapaniwala na tinapos lang nila yan na wala lang. Style ni Tulfo, pagbobo lang. Always investigation niya. Salamat sa lahat na nagpakape. Gaya na dati, 0 tayo. Magpakape na kayo para may pamasahe sa Tagum si Kuya Bado. Wag mong sabihin yan, Neneng. Wag mong pasamain yung mga biyahe ko.
Hindi ako nanlilimos. Wag mong pasamain. Ako, nagbibiroan tayo pero never mong sabihin yan kasi hindi ko kinukuha sa inyo pamasahe ko. Wag kayong magsalita ng ganyan. Maano ko sa pera. Masasabihan niyo ko ng kung ano-ano pero hindi ako magpapatawad pag perang usapan dahil kahit kailan hindi ko kayo ginulangan. No? Hindi niyo ako mabubutasan sa pera. Kaya wag niyo ko sasabihan ng pamasahe ko sa mga maisob galing sa inyo. Wag niyo sasabihin sa akin 'yan. Basta pera, siraan niyo na ako sa ibang bagay pero never sa pera kasi talagang magano tayo. Hindi ako papayag na sisirain niyo ako sa pera kasi laki ko sa hirap eh, no? Lumaki ako sa hirap tapos puta yung mga pabayad na yan, wala. Nakita niyo naman kung gaano ako kasoloista, no? Hindi ko kahit biro yan, hindi ko palalampasin yung mga birong ganyan. Basta tungkol sa pera, never kong palampasin yan. Okay. Kasi para saan pa to lahat? 'Di ba? Bakit ako nangangantyaw ng mga korap na opisyales kung ako rin pala tumatanggap din ako? Wala. Hindi niyo ako mapupulaan diyan sa pera-pera. Gregory, thank you very much. Sa kape lang pwede boss. Siyempre, dahil yung kape, ano yan? Hindi nga sa akin lang yan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi sa akin lang yan. Hati pa kami riyan yan eh. Ano na resulta sa hearing ni Senyor Aguila? Hindi ko rin alam. Yun, di ba, ang dami pong hearing eh. Pag napaglipasan na, hindi na nila pa-follow up. Resign ka na para maipasa na death penalty hanggat andyan si Bongbong. Walang mangyayari sa Pinas. Tama ka, Boss Buds. Ano na, Misani, yan ang sinasabi ko. Kaya hindi ko nagko-comment kay Senator Amy. She is walking on thin line na mangka dalawang ilog. Marcos pa din yan. Neneng Tisay, tama si Boss. Foul yun, pre. Joke lang, Kuya Badong. Libre si Kuya sa ticket sa Cebu. Pak. Dahil sa kanyang anak. Hindi, ayoko ng mga mapupulaan nyo ko sa pera. Yung mga, yung mga joke nyo ko sa manyak ako, puta, wala akong pakailan dyan. Pero sa pera, kasi iba yun eh. Laki ko sa, ako naging ko sa gobyerno, tao ko ng gobyerno, puta. Wala ni isang naging tauhan ko, wala ni isa na nakasama ko na makakapag ako sa akin tungkol sa pera. Kaya nga hindi ako yumaman eh. Di ba? Kaya nga hindi ako yumaman eh. Wala na kasi nakulang na si Senyor Aguila, binabaon na sa limot. BBM resign na, ayoko na hindi ko kasi alam talaga nangyari kay Senyor Aguila. Nakulong ba siya sa korte? Pinatawa na siya ng na hinuli ba siya dahil sa court order o sa Senado nakakulong? Hindi ko po alam na eh. Ano na balita? Kaya po ako bilib na bilib sa mga Duterte kasi nakita ko sila na wala talaga issue sa pera. Yumabang lang ako. Mayaman ka na sa puso, Boss Bud. Shoutout, Boss Bud, from Cebu City. Rogelio Gonzales. Yan. Damit kasing kita. Damit kasing kita. Gandang tanghali po. Mabibilang mo lang sa daliri yung mga tao sa gobyerno na simple lang buhay, sir. Mabuhay ka. Meron din ako ganyang kilala. Meron posisyon pero hindi nagpayaman. Retired sa customs. Nasa NBI na si Aguila, Boss Buds. Sa NBI. O iba yun dahil NBI na. Di, tapos na pala. May nahita pala. pero ano yan, kaya siya na NBI dahil sa kaso na may nagsampa na ng kaso, hindi dahil sa nirekomenda ng Senate, ganun ba? Sa bagay, kung nakulong naman, di okay na. Ano na balita sa jeepney modernization, boss? Itutuloy pa ba?
Hindi ko rin alam eh. Sa huli, parang itutuloy. Kaya lang nga, bigyan nyo na option yung mga ano. Ang pangit kasi na option nila eh. Yung lumot sa Boracay, tampulan ng debate sa SOCMED. May nagsasabi natural lang daw yon dahil tag-araw. Hindi po ako hindi po ako eksperto diyan kaya wala tayong say diyan sa lumot. Pro DDS watching nawala na. Watching here in Abu Dhabi. Yan. Kawawang Pinas, naghahasa na naman ng mga hayok at gahaman. Hais, naku po Lord, help Pilipinas. Rolando. Lagi po kayo mag-ingat, sir. Megan. Orlando Bautista Jr. Yan. Meron lang akong tanong, ano ba ang ibig sabihin ng Komite 300? Kasi may nabasa ako na pati politics kontrolado ng komite. Nasa Google at may nabasa ako na pati si Marcos Sr. ay member ng komite. Hindi ko po, never heard, hindi ko po narinig man lang yan, Komite 300 na yan. Pasensya na po kayo. Hindi ko talaga narinig. First time ko po ma-encounter yan. Yung Komite 300 na yan. Bayaan nyo po, isasama ko yan sa pagre-research natin. Shoutout Boss Buds, RG Renz, yan, from Africa. Yan ang hindi talaga nila pwedeng akusahan ng mga Duterte. Yung pagdating sa pera, sabihin na nila sa kanila, pero di nila kayang sabihin, corrupt mga Duterte. Correct? Diyan ako bumilib sa mga Duterte kasi lahat ng mga binintan sa kanila, hindi naman nila kinayaman. Yung war on drugs, paano sila yayaman dyan? Pag may natutumba, may nagbabayad sa kanila. Wala yun. Boss Buds, nakabalita ka na ba ng pastor? Viral siya ngayon? Nabalitaan ko na nagsalita siya. Kaya lang, subo na ako sa topic ko. Baka mamaya, panonoorin ko muna yung sinabi niya. Baka mamayang gabi, maitopic natin. Cardong Catman. Isinasabit naman si PRRD sa desisyon sa amnesty ng SC kay Trilling. Wala naman ang pumapansin doon eh. Panay traditional media, gumagawa sila ng issue na hindi naman po click sa tao. Wala pong pakialam yung tao dyan. Simple lang naman po yan di ba? Question lang naman ni Pangulong Duterte noon kasi ang question dyan, paano ka nabigyan ng pardon hindi ka naman humingi ng tawad? Natatandaan ko yan yung salita ni PRRD na ganun. Yun lang po yun. Kung sinabi ng na valid yung pardon, di tapos. Ano ba problema? Hindi po yun kasiraan ni Duterte. Dahil yun naman talaga trabaho ng Supreme Court. May season po yung lumot sa Boracay. Tuyot na ebak. Sana Dolomite kayo kundi dahil kay Digong. Correct. Fraternal Eagles po yan, committee. Nagsalita na naman si Pastor Kibuloy, baka maasar lalo si Hontibayas. Bakit ayaw pakita yung salin? Wala pong yung salin po, ako po tao ko sa gobyerno no. Hindi po kami required na ilantad namin 'yan. Ang requirement po sa salin, ganito po no, magpasa ng salin. Kasi po kung hindi ka magpapasa ng salin, pwede ka matanggal sa posisyon. Hindi naman po. Nagpapasa po si PRRD ng salin nung siya ay presidente. Alam ko naman kung saan niyang galing yung mga ganyan. Pambobo pong argumento yan kasi bobo po yung nagpanukala niyan. Sino po yung tinutukoy ko? Si Leni Robredo. Si Leni Robredo kasi lahat gusto nilang gawa ng issue no? Lahat gusto nilang gawa ng issue. Nilantad niya sa media yung kanyang salin. Gusto niya sumunod sa kanya lahat ng tao sa gobyerno. Hindi naman po ganun ang pinag-uutos ng batas. Porket ginawa niya, gusto niya gayahin. 'Di ba? Ang nagbawal po yan na ilantad sa batas yung ombudsman. Kasi ginagawa nyo at risk yung mga public official. Binibigyan nyo sila ng risk kung ilalantad yung mga salin na yan.
O, tignan nyo, hindi nyo nakita salin. Wala kayong naikaso kay Duterte tungkol sa salin. Ganun lang naman yun eh. Ano ba purpose nyo? Bakit nyo gusto makita yung salin? Para makasuhan si Duterte. Di ba? O, kita nyo, dahil wala kayong salin, wala kayong may... Kasi nangyari kasi kay Ombudsman yan. Kinukwento ni Ombudsman yan eh. Kaya siya mismo yung nagbawal. Bawal eh. May lalabas eh. Pinagbawal nga na Ombudsman. Sino po ba dapat sundin ng mga tao sa gobyerno? Kunwari ikaw, nagsarili ka, gusto mo ilantad, bida-bida ka eh. Alam niyo po, dito sa Pilipinas, baliktad eh. Yung mga bida-bida, yun yung gustong gayahin. Hindi po totoo yun. Kung ano lang po yung required ng law. Ang required po ng law, magpasa ka ng salin. Kung may nag-inarte na binigay sa media, bakit nyo gagayahin? Nangangampanya lang. Ako, nagpapakita ako na salin. O bakit kayo, hindi kayo nagpapakita? O kaya ganyan, dala-dala nyo pa hanggang ngayon. Mga kakamping kasi kayo. Kakamping lang naman yung may issue ng ganyan. JC, gusto pa-relevant ni Trilling. Lahat po talaga, eto promise, lahat po ng media, laman yan. Panay Trillanes nga. Ba't naman na may tatapik yan? Ano kayo? Siniswerte? Di ang mag-topic niyan, yung mga vlogger ni Trillanes. Yun nga lang, wala siyang vlogger. Kaya, hindi na benta. Bakit nyo naman, wag nyo nang i-hide. Bakit nyo po ini-hide? Pwede ko naman basahin. Hindi ko tuloy nakita. Wala tayong laruan eh. Pag negative po at binabasa ko na, pwede na po yan kasi, di ba? Pag nagdi-discuss ako, nadidistract ako, yan, pwede sila. Pero ngayon, kaya ko naman sagutin yung mga yan eh. Katulad yan, pare-parehos na lang tayo, magpupurihan na lang tayo rito. Di ba maganda nga yun, merong kumukontra. Wag niyo pong pag sinasagot ko na po. Pwede po kayo magbura pag kayong nagdi-discuss ako tapos na inaabala ko. Pero ngayon, hindi naman na sila abala. Hindi ko, Sir Bads, alam kung bakit may nakikinig at pumapansin pa kay Stella. Meron nga kasi media eh. Yung media kasi. Sila yung gusto nila. Akala naman nila tinawag kang bobo ni Philip. Dapat na bawian ko. Bawal po dito mambastos na may-ari ng channel. Kuya, huli ka. Tinawag kang bobo. Si Lenny ang bugokis na nagpakita ng salin kahit hindi naman hinahanap. Ganun po talaga pag nasasagot mo yung tanong nila. Di ba nagtatanong sila, tapos nasasagot natin katulad yan. Siya ba yung nagtanong sa salin? Alam niyo, marami po nagdudunong-dunungan dito. Basta po yan salin na yan, nagdudunong-dunungan lang po yan. Kami po, taga-gobyerno po kami. Taga-gobyerno po ako. Hindi po dapat nga, tinatago mo yung salin mo. Wawarakin din ang bahay ni Pacquiao kasi nagpa-interview katulad ni Bantag. Bakit wanted ba si Pacquiao? Si Pastor Apollo Kibuloy. Lutang sila about salin, sir. Magpakita ng salin. Sir Bad, sabi nung number 1 fan mo dati, bakit daw fourth na sa survey si PRRD? Sabi ko lang, hindi na kasi siya tatakbo kasi mahina na ang katawan. Kung nagpapahayag po na tatakbo si PRRD, number 1 yan. Partida yan, sinasabi niyan, hindi siya tatakbo. Boss Bads, kung si Lenlen high, ano naman si BBM? Di high. Parehong high. Kuya, bakit yung news sa GMA di sinali yung survey ni Bangag kay Inday?
lang tsaka iba. Kaya nga nalalantad po ngayon, no? Ngayon po natin nakikita yung tunay na mukha ng traditional media. Kasi noon walang mga vlogger noon, akala natin sila lang yung source ng information, yung pala very biased sila, no? Very biased sila sa may-ari ng kanilang media company. Yung may-ari naman mga oligarko. Yung mga oligarko na yan magkakakampi. Yung mga oligarko na yan, yan po yung mga inaway ni Pangulong Duterte. Ayaw na nila makabalik yung mga Duterte. Hindi nila kaya Hindi nila kayang kontrolin. Banatan mo din, boss, para magkaalaman kung sino talaga bobo. Sino ba gusto mong banatan ko? Ang dami kong binabanatan. Sino ba gusto mong banatan ko? Araw-araw ako may binabanatan. Sabihin mo kasi, banatan mo tong... hindi ko po kayang hulaan yung mga gusto nyo mangyari. Pakikumpleto po. Kung may gusto ko kayong banatan ako, sabihin nyo kung sino. Manghuhula pa ako eh. Congressman Philip yan. Nakita niyo na po ba yung third document na nilabas ni Maharlika? Hindi po. Kuya Bads, natakot na daw ang China sa Pilipinas dahil sa daming bansa daw po ang nakuhang kakampi ni Marcos Jr. Yung nagsabi niyan, alam niyo na kung bakit kulelat si Tambi. Halatang tuloy bayad talaga mainstream. Pink nila, wag patulog-tulog, proyekto yung si Tulpo para bumaba sa survey. Jonat. JC9, relax lang. Yung Philip, paano ko nga hindi ko nga nabasa eh. Binura nyo kagad eh. Wag nyong burahin, babanata. Yan na nga chance ko na makabira sa kanila eh. Kaso, wala na eh. Issue-based dito mga troll, wala talaga kayong kwenta mga hunyango. Ma'am Shairi. Ganon din boss sa radyo. Din nila binalita yung rating ni BBM kay BP Sara lang. Alam na natin yun. Kaya nga wala na nanonood sa kanila eh. Kasi ibang-iba eh, di ba? Ibang-iba yung binabalita nila sa mga sinasabi ng mga ano. Nanonood ako ng 24 oras. Tapos binabasa ko yung mga comment. Ano ba mga klaseng binabalita dito? Bakit wala yung mga tunay na balita? Kasi yung pag mga vlogger kasi talagang nauna talaga na sa mga mainstream media eh. Ibig sabihin, ganun lang po pala tayo binubusog ng mga mainstream media. No? Wala talaga mga analysis. Wala talaga, balitang pure lang. No? Ngayon ko nare-realize eh. To sinabi ni Philip M. Elmido, boss. Mukhang Duterte sipsip amor. Duterte mo something nasa utak. Para ikaw mo something lalong Duterte kay Trillanes sa Supreme Court, bobo. Wala na nga eh. Paano? Kahit ba, halimbawa, nalaman ko, wala na siya eh. Di ba? Sinabi talaga na takot daw China or totoo na laman nila di talaga totoong kakampi ni Uncle Sam China pa ba? Atras at matatakot, di wow. Wala nanonood kay Arnold Flavio, Joel Reyes-Obel. Darwin Granada, ngayon mo lang alam. Sir Buds, yang si Ed Lingaw na himbing sa pagkakatulog, grabe panaginip niya sa survey. Sana mabangungot na lang niya. Tsaka mismo dun, kaya lang ayoko mag-react dun eh. Pero mismo dun sa sinasabi niya na nahati sa pamilya yung mga supporter. Pamilya Marcos. Saan yung pamilyang Tulpo? Number 1 yung Tulpo eh. Di ba? Anong klaseng survey yun? Hindi kinikilala yung Tulpo? Imposible naman po siya. Kaya nga hindi sila katiwa-tiwala. Magulo yung mga survey nila. Hindi pa sila sa level ng Pulse Asia at SWS. Yun, direkta yung yung Pulse Asia. Ano ang pangunahing problema ng Pilipinas? Inflation. Pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa tingin nyo ba si BBM ay nakakatugon? Hindi. 71%.
Ang nagsabi hindi, o di 1K po tayo, like, share. Tirahin mo Kuya Badong, kau bahala kung saan. Boss Buzz, kaya nga hindi na ako nanonood sa extreme media. Kuya Badong, solid Persida Almeida sa 2025. Kahit wala ng kaso si Trilling, wala namang bilang yung kanin. Wala naman po kaso eh. Hindi naman po siya kinasuhan eh. Yung interpretasyon lang po nung kasi kung sinabi po ng Supreme Court na ano siya, na anong tawag doon, na hindi valid yung di ba nagkudita sila. Di ba? Tapos pinatawad. O sabi ni Duterte, hindi valid yung pagpapatawad dahil hindi naman humingi ng paumanin. Natalo yung pananaw ni Duterte. Ganoon talaga yun. Hindi naman kaso yun na Shairi Titanum to. 650 likes, 1.1 viewers. May kaso pa siyang libel laban kay Pulong. O yun, iba naman yun. Kung nabaliktad ginawa ni Digong, ibig sabihin gumagana justice system sa Pinas, iyak ICC. Shairi, ito talaga ang tanso, loyalista. Tindi ng pagkalutang, weak-weaker, worse. Sila yun worse. Areglo, Tulfo, Areglo. Boss Buzz, tatakbo ba sa 2028 si Lacson? Ngayon 2025, alam ko tatakbo yan. Likes mga box. Nasaan na si Ninyo? Wala na naniniwala kay Ninyo. Yari siya. Ginawa niya na yun eh. Nakita ko style ni Ninyo yun eh. Sambang rally. Rally ng mga dilawan yata o nila ng mga makabayan. Wala nang balita kay Makagago at Rendon. Panggulo lang sila. Pero aminin na sila bayaran. Inamin na bayaran po. Mahina talaga utak eh. Kala nila kasi mag-real talk lang. Kala nila ganun. Kailan rally? April 14 ba? April 14 yata. Shoutout Kabads. Boss, panalo si Tatay Diggs pag tumakbo. Siyempre. Basta yung top 5 na yan, sigurado na yan. Mahina na pondo ni Ninyo. Miss Sunny, balita kay Ninyo, nagtatago daw sa isang isla. Kailan rally na maisog? April 14, no? Wala naman nanonood kay Makagago at Rendon. Marami rin, kaya lang iba yung content nila. Alam niyo yun? Never po. Hindi na unawaan niya na nag-ano eh. Sa akin na lang eh. Boxing tsaka basketball. Pag ang topic ko sa sports, pareho yun ha. Pag ang topic ko basketball, walang nanonood. Mas pa-shoutout po kay Pau Sahod. Salamat. Shairi, nagla-live ka pa sa kantahan? Uy, si Escobar narito ah. Kumusta na Escobar? Kumakanta-kanta ka pa ba sa kumusta na sila Anong pangalan nun? Yung taga-UK? Beautiful? Nabura na ata sa mundo si Ninyo. Cap Elsar. Bakit tahimik na naman ang Makabayan Black? Binobomba. Mga katropa pips nila, binobomba. Miss Butterfly. Shairi yun, matatalino, pansin. Dismayado na din. Nakikinig na lang at nakikiramdam kung anong nangyayari. Airpat ko, wala nang masabi, buntong hininga na lang ayaw na mag-comment sa Marcos, dami na daw issue. Boss, nakakatawa talaga yung mga false na yun kagabi. April 14, Davao del Norte. Yan. Basta lahat ng DDS vlogger, support ko yan. Hindi ako magsarawak, Sir Buds. Okay lang, Beautiful Rose. Busy na siya ngayon sa work. Bihira na lang mag-live. Sir Buds, yung fearless forecast mo, matuloy ba ang tchatcha?
Hindi ko maintindihan. Yung Senate, parang ayaw na nila eh. Yung Senate kasi, pambuong Pilipinas yung kanilang, yung constituent nila, yung mga boboto sa kanila, pambuong Pilipinas. Mabigat po yung 88%. Eh. Talagang grabe yung ano na yun. Iindahin mo talaga yun. Kaya problemado sila eh. Kanya-kanya na ba nagkukumpas ng mga kalaban ng mga Duterte? Doyo Omega, thank you very much sa 10 Hong Kong dollars. Ingat Boss Buds lagi dahil mainit ang panahon. Oo nga eh. Lagi nga sumasakit ang bato. Boss Badong nagbawas, nag-laid off ng mga nanang vloggers sina Tabangag, hindi epektibo yung paninira sa BP DepEd Inday Sara Duterte. Wala pong silbi yan eh. Yung mga... Kasi yan po ang proven na yung ginagawa nila. No? Proven na yan ng mga dilawan. Yung ginagawa po ng mga Tambi vloggers, BBM vloggers, inuulit nyo lang yung proven na walang talab. Yung paninira po sa mga popular na mga kandidato, yung mga paninira sa popular na leader, wala pong silbi yan. No? Wala pong silbi. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Dapat pag-isipan nyo na lang, paano namin mapopromote? Di ba? Gimmick na kayo. Gawa na ng diskarte. I-promote nyo na yung gusto nyong i-promote. Nag-ano pa kayo ng kung ano-ano pang gusto nyong palabasin. Sisiraan nyo si Sara Duterte? Yan ang dilema nila. Ang dilema nila, wala naman silang... kaya nga, mali talaga yung tinablan nyo kagad si Sara Duterte. Ang tatapang nyo eh. Ano nyo eh. Palpak naman. Mga wala namang kakayahan sa politika pare-pareho. Yung mga vlogger, wala. 680 likes, 1.1k viewers. Ang dilema nila si Laila. Mag-flex daw sina Uncle Sam sa WPS. Magkakaroon daw ng balikatan exercise. Mukhang desperado na si Bongbong makuha ang frozen goods ng pamilya. Wala rin pong talab yan. Eh. Alam niyo po mga Pilipino, naghihintay pa paano bababa yung presyo. Kala niyo ba apektado niyan? Apektado lang yan, media, tapos tayong mga mahilig sa politika. Ang dami pong mga Pilipino na wala nang pakialam sa politika. Yung mga kumakayod araw-araw po. Ang sukatan lang nila, hindi yung paano kayo tumugon dyan sa bombahan. Ang sukatan lang nila, baba ng presyo ng bilihin. Magpatugtog kagad sila ng maaga ng campaign jingles. Hindi, meron po kasi ganito eh. Alam niyo po, sa totoo lang, galing ako sa sales eh. Wow, ang sarap pakinggan galing sa sales. Galing sa sales. Ibig sabihin, special offer. Meron pong mga produkto, hindi nyo na po kinakailangan i-sales stock. Kasi alam na nila eh. Di ba? Kilala eh. Kunwari, Hans. Puta, tininda ko yung Hans. Ang bilis itinda niyan. No? Yung mga ano ba mga madadali ibenta? Crest toothpaste, mahirap po ibenta. Kahit kilala. Kasi nga, dahil sa Colgate eh. Yung produkto talaga mismo, hindi po nadadaan sa sales stock yan eh. Sa madaling salita, bentable ba si Martin Romualdez? Sa tingin nyo talagang pag kaya nyong i-promote, meron talagang produkto na kahit na anong gawin nyo, hindi na talaga matitinda. Yun po yun. Doon po kabila. Sa kasawiang pala, doon po
Walang apil eh. Alam niyo yun? Walang kaapil-apil. Mali ng taos ang aga-agang ng buraot. Sir Badong, di nahuli ng NBI si Pastor, di kasi kasama si Tambaluslos. Siya kasi ang halik sa pisngi ni Pastor. Pero ako kuya, related pa rin yun kasi din yun para may reason alisin si Bangag. Diyan kasi din niya nagagawa work niya or mandato niya in a way. Hindi ko nakuha yung ano, kung saan nag-react si Sherry. Ano yung related sa ano? Problema eh, no? Hindi ko alam. Related yung ano. Boss, magiging dikit. Ba kaya ang laban ni BP at Tulfo sa 2028? Naku, iiwan po ni BP Sara yan. Ito po, bibigyan ko kayo na halimbawa. Nung nagsimula po yung mga survey, ang taas ni Isko eh. Second yata siya kaya ano eh. Kung hindi ako nagkakamali, nung mga unang survey, si Isko, second sa kay BP Sara eh. Ano lang yun ha. Kumbaga, kami mayor niya lang. Talagang fresh na fresh pa siya, sikat na sikat pa siya. Oh. Si Tulfo, 6 na taon pa siyang magkakalat. hindi natin kinakailangan siraan eh. Kusa eh. Kusa marirealize ng mga tao, yari tayo rito pag itong presidente natin. Sariling constituent ni Tamba, sinusuka, ayaw sa kanya. Related sa may kinalaman yung pinagagawa ni BBM ngayon sa mga hinaing ng tao. Correct. Alam ng mga tao. Alam ng mga tao na yung katulad niyan, wala lang nagsasarbe. Kung ako may pera, papasarbe ko. Sang-ayon ba kayo na bumiyahe pa ng bumiyahe si Pangulong Marcos? Puta, siguro hindi lang 90% ang magsabing hindi. 95% eh. Dito na lang siya. Trabahuin niya. Wala kasi ang layo ng diferensya agad-agad, no? Wala kasi talaga eh. Yung nakita na natin yung mga ginawa ni PRRD. Mayat-maya meron ng inaugurate na tulay, madadaanan na. Mayat-maya may mga highway na pinalapad, mayat-maya may mga airport na inauguration. Mayat-maya, dami talaga, promise. Tapos yung mga project pa talaga na yung ramdam mo, yung war on drugs, war on criminality, ramdam mo talaga eh. Tapos yung mga visual, marami rin visual, yung paglilinis ng Boracay, paglilinis ng Manila Bay, talagang tapos bigla wala na naipapatayo bigla. Yung lahat ng pangako, putya, semplang. Pinapalitan na lang yung wordings. Halimbawa, yung 20 pesos na bigas, hindi naman pinangako yan. Pangarap lang yan. Pangarap lang? Ano ba pagkakaiba ng pangarap at pangako? Ibig sabihin, pag pangarap, hindi matutupad. Grabe. Margie Sablan, thank you very much. Sa $19.99 na pangkape. Mang Badong, pang dinner ito, hindi lang pangkape. Thank you very much, Ma'am Margie. Yung 1 million na pabahay, asan na? Wala talaga eh. As in, totally wala. Ano, pangarap din yun? Ano pagkakaiba ng pangarap at pangako? Yung pangarap, hindi kayang to pa rin? Bakit pa sinasabi? Masakit sa mata talaga, Sir Badong. Pag anak mayaman ang ilalagay sa pwesto, puro clout lang ang alam. Kung sa Bisaya, puro patisoy. Masakit sa mata talaga. Yan. Doon nga sa amin, Sir Bad, swimming pool, hindi nga inaabot ng 6 months, tapos na. Kala nila kasi mahirap gawin yung swimming pool na yun. Di ba? Imposible namang di natin alam yun kung panahon ni Duterte na tayo yun.
Believe lang ako sa West Philippine Sea natin ngayon, medyo tumitibay tayo. Tumitibay tayo saan? Ngayon nga tayo binobomba eh. Tumitibay tayo sa propaganda. Kaya nga pangarap eh, pwedeng di nangyari. Bakit pa sasabihin? 'Di ba? Halimbawa kay Pangulong Duterte, war on drugs. O hindi niya 100% nawala, pero alam mo na nag-war on drugs. Alam mo may pagtatangka. Pwede bang tumakbong kumandidatong senador sa 2025 sina Pastor Bantag at Tebes? Pwede naman. Pwede po yun hanggat hindi pa napapakulong. Hindi pa, yung nakakulong nga, tumatakbo si Laila de Lima eh. Ako nga, pangarap ko tumama sa loto. Ngayon, di pa rin natutupad. Magandang hapon, Boss Buds. Ang nakapagtataka, yung mga sumisigaw sa galit kay BBM ngayon, ay napakatahimik. Kasi na-realize nila, lesser evil eh. Di ba? Dito at least kahit papano, na ano natin to. Kay Duterte kasi hindi sila makaporma eh. So kung may kakampihan sila sa labanan ng Duterte versus Marcos, doon sila kumampi sa Marcos. Hindi lang po lesser evil, talagang kakampihan nila dahil, di ba? Durug-durug kasi sila kay Duterte. Hindi umubra eh. Halimbawa yung Makabayan. Hindi talaga umubra ito mga dilaw. Durug-durug talaga eh. Pinupulbo sila ni Duterte. Aspiration lang yun daw. Meaning wishful thinking lang. Bakit pa sasabihin? Baka lobat na. Ibig sabihin ng daydream lang pala siya. Puro pangarap lang. 1 million pa bahay parang hangin lang. Alam nyo, may basehan po yun eh. Kinuwenta niya yung pasok ng pera nung panahon ni Duterte. O, di makakapagtayo ako ng 1 million pa bahay sa perang pumapasok na ganyan. Instead na tulay, instead na mga pampabagawa ng airport at kung ano yung mga pinagagawa ni Duterte, kalsada, gagawin kong pabahay para maiba naman. Pero nakabase yun sa pumapasok na pera ng panahon ni Duterte. Yung pumapasok na pera sa panahon ni Duterte, nakabase yun dahil nakita ng mga investors, puta may chance na umunlad tong Pilipinas. Kinakailangan nakapwesto tayo dito. Dahil magaling yung presidente nila eh. Tapos yung nakipagbati sa China, may stability. Hindi nakikita yan ng mga warmongers, yung mga mahilig, Hindi nila nakikita na ayaw ng mga investors yung mga, putya, may kaguluhan kayo ng China, ba't kami mag-invest dyan? Mamaya mapikon sa inyo yung China eh. Mas wais pa sa atin yung mga investor. Alam niyo yun? Kuya, anong lesser evil talaga magkakampi sila? Hindi. Namili yung mga yan. Kalaban nila si PBBM, di ba? Sinisiraan din nila yung tax. Magkano na nga yung tax? 120, 200 billion, 203 billion, di ba? O wala na yung lahat. Namili sila magkalaban. Dito tayo, kampi tayo rito. Si Duterte, hindi natin magiging kakampi. Yung mga vlogger na maka-Duterte dati, ngayon kay BBM at Tamba, bakit tahimik sa latest survey? Meron nga po, hindi ka nakikinig eh. Hindi nga po tahimik kasi nariyan si Jarrett nga pinaliwanag niya eh. Yan nga topic natin kagabi. Palpak lang sila magpaliwanag. Palpak lang talaga. Totoo naman yan. Akala nyo ba kung si Pangulong Duterte hindi magaling, mag-all out support ako dyan? Bumilib talaga ako sa mama. Yan talaga pinakamagaling na Pangulo natin. Tama-tama, bullseye talagang analysis mo, boss. 750 likes. Totoo yan, Boss Buds. Magaling talaga si Tatay Diggs. Boss Buds, nung panahon ni Perardi, maraming investor. Ngayong panahon ni PBBM, maraming investigador. Correct. Yung Malaysia, number 1 na sa tourist rank sa Southeast Asia. Tinalo na nila Thailand.
Philippines, kulelat pa rin. Napatawa ko dun, sir, sa mga lutang na analysis mo. Dadagukan sila ng mga Duterte. Alam nila yun. Natumbok mo, sir. Wala talaga. Hindi talaga sila obra sa Duterte. Hindi nila kaya utuin. Hindi nakikipag-utuan yung mga Duterte. Eto, nauuto nila eh. Gusto niya magtawag ng investors tapos gera sinisigaw. Ano palagay mo sa mga negosyante? Yumaman kasi tanga. Pagdating ng SONA, Congress lang ang papalakpak at luha naman ng maraming mamamayan. JC9 ang masakit pa, takusa. 770 likes, 1.2 viewers. Taydigong has mastered the art of war and diplomacy. Alam nyo kung tinutulang ni BBM yung itutuloy niya, ganda na sana na ekonomiya natin yun. Kasi putya baka i-upgrade pa ng China yung sa Mindanao, gawin pa mga bullet train, no? Uso ng bullet train, tayo na lang wala eh. LRT pa rin. Panahon pa ni Marcos yung iba si Tatay Digong. Si madam ko nga dito sa Hong Kong, bilib na bilib kay PRRD, best president siya. Sabi niya. Walang pag-asa sa panahon ngayon ni Bangag. Kamatayan at paghihirap ang dala ni Bangag ngayon. Kawawa naman tayo sa diskarte ni Best President Duterte. Malayo pala. Coach Bukbuk ang galing sa analysis. Bakit ang lakas daw ni Sara sa Mindanao? Kung yan ang pinakamagaling nila, alam niyo muna. Karakas sila, kaya lahat sila puro wala. Kaya hindi tumataas eh. At saka number 1 po na partner, trading partner na Indonesia. Diba? Gines nga natin yung Indonesia. Putya. Proud na proud tayo. Pumunta si Joko Widodo dito sa atin eh. Sabi ko, tama naman yun. Dalawa silang superstar leader eh. Ng Southeast Asia eh. Si Duterte tsaka siya eh. Masikat lang si Duterte. Hello everyone. At nakakahanga talaga kasi si Tatay Digong. Correct. Uy, over na po tayo. Maraming salamat po para magkita naman tayo mamaya. Tinamad na ako magluto. Lalabas na lang ako para mamili ng tanghalian. Hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. Isyong Panlipunan. Badong Aratiles po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much. Mamayang gabi ulit. Margie Sablan. Yan. No? Thank you very much sa iyo, Margie, sa pabilyar.